Nasabat ng pambansang pulisya ang higit 100,000 iligal na paputok ilang araw bago ang Salubong 2026. Ang buong detalye tinutukan live ni Edniel Parosa. Edniel. Miss Karen, umabot na sa 144,866 na iligal na paputok ang nakukumpiska ng pulisya 3 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa report ng PNP Command Center ngayong December 29, mula December 16, pinakamarami sa mga ito ay Pla-Pla, sinundan ng 5-star, Piccolo at Pop-Up na nararatiling popular sa kabataan. Katumbas ito ng higit sa 2 milyong pisong halaga ng illegal firecrackers at pyrotechnic device na natatagpuan sa mga palengke, tabi ng kalsada at mga checkpoint na isinasagawa ng PNP. Ayon kay Police Colonel Joshua Alejandro, Assistant Chief ng Command Center dito sa Camp Crame, 835 na insidente ng may kinalaman sa paputok at pailaw ang namomonitor at nire-respondihan din ng PNP. Dito, naka-aresto ang pulisya na hindi bababa sa 28 ng katao. Naura ng inulap ng Department of Health na mahigit sa 100 ang napuputukan na. Wala pa man ng New Year's Eve. Kabilang sa mga huling biktima nito ay ang 12 anyos na batang lalaking nasawi sa pagsabog ng pinulot lamang na fountain sa bahagi ng Tondo, Maynila. Pulot daw po nila ito habang sila ay naglalakad dito sa kalsada sa may area po ng Lorenzo Street. At yun nga po ang patuloy nating palagi pinapaalala. Sa panayam ng DZRH News, hinimok ng Manila Police District ang publiko itawag sa 911 ng PNP ang mga mamamataang gumagamit o nagbebenta man ng mga iligal na paputok at pailaw, lalo na sa mga hindi tamang lugar. Edniel. Hindi po talaga natin lahat makikita. Sa dami po talaga ng tao dito sa lungsod ng Maynila. Ang kailangan lang po natin, tulungan din po tayo ng ating mga kababayan. Ang tinig ng MPD spokesperson, Police Major Philip Ines. Edniel. Para sa NBC TV. Yes, Ms. Karen. O paalala lang siguro sa mga nagbebenta ng illegal na paputok, ano ba yung maaari nilang kaharapin na kaso at maaari silang makulong, tama ba Edniel? Tama, mayroon tayong umiiral na batas dyan at hindi lamang miskay sa illegal na pagbebenta ng mga illegal firecrackers. Mayroon din tayo miskay na pagbabawal doon naman sa online selling ng mga paputok. So kahit yung kanilang mga ibinibenta ay pasok doon sa tamang timbang na itinatakda ng PNP halimbawa o tamang laki, kung ito ay through online o via social media pages, ito ay bawal at nakukumpiskahin din ng PNP once na magkaroon ng tip kung saan naroon itong mga ito. Okay, so confidential naman yan pagka kayo ay magbibigay ng tip. Yan naman ang assurance ng PNP Edniel. Pero itong 100,000 or more na illegal na paputok nga na nakumpiska, linawin lang natin, ano ang gagawin ng kapulisan dito? Malalaman pa natin, pero mayroon din niyang miskay, mayroon niyang kaukulang disposal na process. Kasi kung maalala mo, ang ating PNP ay mayroon din specific unit na nag-handle ng mga yan. To be specific, yung FEO, yung Firearms and Explosive Ordnance Unit ng PNP. Sila yung mag-handle nitong mga nakukumpiska. Naabot na nga ngayon sa higit 2 million pesos na halaga bago pa man itong New Year revelry dito sa ating bansa. So para sigurado lang Edniel na hindi babalik itong mga illegal na paputok sa merkado, kaya kailangan itong sabihin na natin i-destroy o sirain ng kapulisan at meron na unit na in charge dan para sa proper disposal. Tama ba Edniel? Tama, mayroon tayong unit for proper disposal at talagang hindi dapat bumalik sa merkado sapagkat in the first place ay nakumpiska dahil itong mga ito ay lumabag doon sa tamang sukat at timbang na itinatakda ng ating PNP FEO. Maliban doon sa mga binanggit natin na mga usual at popular na paputok, marami rin miskay dito na kababahala ang nakumpiska ng PNP boga o yung improvised cannon device. At ito ngayon, yung problema ngayon ng otoridad, kung paano pa rin nakalulusot itong mga ito, gayong identified naman na kung ano yung bawal at alam na rin naman ng publiko na bawal. Kaya panawagan ng PNP side, itawag sa 911 ng public kapag mayroong naamoy o nakitang ganito klase ng bentahan o paggamit sa inyong mga lugar. Alright, maraming salamat Edniel. Wala
Mula rito sa Camp Crame, para sa NBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, na Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po nag-uulat live mula sa Campo Crame, Edniel Parosa.